Yes, magandang gabi po. Paintulutan niyo po, ako'y maupo na lang, ano? At, praise God. Tayo po muna yung manalangin, ano? Tayo po yung mukot manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, patuloy namin kinikilala ang iyong kapangyarihan, ang iyong magagawa sa aming buhay ngayong gabi, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy na dumaloy ang karunungan, kaalaman, O Diyos, sa iyong kapanlingkod, na maipahayag ang iyong mabuting balita, ang iyong salita tungkol kay Kristo, na may kalakasan, may kapuspusan at may kapangyarihan. Dalangin ko, O Diyos, na buksan mo ang aming puso, mangusap ka po sa bawat isa sa amin, at bayaan mo, O Diyos, na maunawaan namin ang mga bagay na hindi pa namin naunawaan upang ito'y maghatid sa amin ayon sa iyong kalooban hanggang sa buhay na walang hanggan. Dalangin namin, O Diyos, anumang gawa ng kaaway na si Diablo ay aming dinudurog at winawasak. Winawala ng kabuluhan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus din, Panginoon, ay aming idinideklara na ang gawain mo ngayong gabi, O Diyos, ay may gagawin ka sa bawat buhay ng mga taong narito, Panginoon. Idinideklara namin, O Diyos, ang pagpapala mo, ang paggabi mo sa bawat sa amin. Ikaw po ang makilala, ang matanyag, sa palakayanan. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amang banal, to God be the glory. In Jesus' name, we pray. Lahat yung magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Bigay po natin yung pinakamalakas nating palakpak para po sa Diyos na buhay na patuloy na nagbibigay at nagbabayaran sa atin ng buhay. Napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Napakabuti po ng Diyos sa bawat araw na dumadaan at lumilipas sa ating buhay. Nananatili pong mabuti ang Diyos sa atin. Amen po. At tayo po ay talagang malapit sa Panginoon. Mararanasan natin yung kanyang pagkalinga. Amen. Hello po, nakikinig po ba tayo? Mararanasan po natin ang pagkalinga ng Diyos, kanyang pag-iingat, pagpapalat biyaya kung tayo po talagang malapit sa Panginoon. At talagang masasabi natin na masarap mabuhay sa mundong ibabaw dahil kapiling natin ng Diyos. Amen po. Amen. Meron po ba sa inyong magsasabing hindi masarap mabuhay? Meron po ba sa inyong ibig ng mauna? Ibig ng kunin ni Lord? Sabi lang po, wala po, no? Wala po, no? Kasi po talagang sa biyaya ng Diyos tayo nabubuhay ay napakasarap pong mabuhay. Amen po. Amen. At sa gabi pong ito, nais ko po kayong bigyan konti na ibabahagi. Maaring alam po ng lahat ito, no? Pero sabi nga po ng kasabihan, ang gamot po sa nakakalimot ay paalala. Para po medyo madagdagan, mapahalagahan natin ang ating kalusugan. Di po ba, mahal natin ang ating buhay. Ayaw pa nating lumisan, ano? Ayaw pa nating bumigay, ano? Para po ito'y magkaroon ng bumuti, umigi ang ating kalusugan. So, bibigyan ko po kayo ng konting tips, no? Magkaroon po tayo ng tinatawag na disiplina sa pagkain, no? Kasi po, alam po natin na kung ano yung bawal, yun yung masarap. Di po ba kung mayroon kang high blood, ay napakasarap po talaga ng balat ng lechon, ano? Masarap po talaga itong lechon nito. Kung tayo po mayroong tinatagdag na lechon sa bahay, hindi pwedeng tayo nakadurot doon, ano? Hindi po pwedeng hindi tayo mapapatikim doon. Talaga po naman, at masarap pa yung salsa, ano? At naalala ko po yung nanay ko, nung siya po ay na-hospital dahil po sa high blood, at sa pagkain na rin ng taba. Sinasabihan namin po siya ng aking mga kapatid na, Nay, huwag na po kayong kumain yan, bawal sa inyo yan. Hindi sabi po niya, meron akong maintenance na gamot. Ayun po, nung time na yun, naisip ko sa aking sarili na, para hindi ako umabot dito. Kasi talaga naman nung bata pa,
kung kumain po ako ng taba, talaga po naman, ngayon, ang nangyari, sabi ko, hindi na ako kakain ng taba kasi yung mangyari sa akin yung ma-high blood na gano'n at mapunta ng ospital at ngayon po yun wala na. At kailangan po natin sa disiplina, yung pag-iwas dun sa makasasama sa ating kalusugan. Yung mga mamantika para po sa mga may high blood. Ganun din naman sa diabetes naman. Ano po ba yung masarap kinakain ng mga may diabetes? Chocolate. Yung chocolate, yan. Yung soft drink. Yung sorbetes, may ice cream, ano? Hallelujah. Naalala ko kay tatayin eh. Ayan, at saka yung cake. Ayan, ano? Talagang masarap po, yung bawal siya masarap. At doon naman sa mga may sakit sa bato, ito naman yung mga maalat. Chicharon lang, talagang napakasarap po niyan. At sa pagkain natin, talagang kailangan may patisan eh, no? Ayun po. Tapos, doon naman sa merong may hepa, ito naman po yung may hilig kumain ng mga iniihaw, no? Mga duro-duro, no? Ganon din naman doon sa isa na lang. Ano pa yung isang may sakit na hindi ko na... Ay, yung baga. Sakit sa baga, saka sakit sa atay. Ito naman yung bisyo ng alak at sa karilyo, no? Pero kung magkakaroon po tayo ng konting disiplina, saan po ba nagmumula yung malaki? Doon sa konti. Magkaroon po tayo ng konti, yung tinatawag po nating pag-iwas, ano? Sa mga bagay po na makasasama. Minsan kasi nangyayari, nangangasiran po tayo. Nangangasiran po tayo na, konti lang naman itong kakainin ko nito, no? Pagka po pinagsama-sama natin yung konting kinakain na yun, madami din yun. Minsan lang kahong kumain ito. Gaano kadalas ang minsan? Minsan naman po, yun nga, katulad ng nanay ko, no? May maintenance naman ako. Tapos minsan naman sabi, napapacheck up naman ako, lagi-lagi. Kaya okay lang kumain ito. Pero hindi po ba mainam kung ma-prevent natin bago tayo sumapit dun sa pagdating ng sakit. Yung mapigilan natin, ma-i-advance natin yung ating sarili sa mga kabataan na wala pang ganung sakit. Ang nangyayari, pag natikman yung bagay, yung pagkain na yun, at nasarapan, nagiging karir ang pagkain dito. Marami. Doon naman sa mga medyo may edad ng konti. May na rin po talaga yung maiwasan natin, yung mga makasasama sa ating kalusugan. Naalala ko po yung sinabi nung ni Pablo, no? Sa unang Korinto, kabanatang 3. Praise God, hello. Hello po. Sabi po ng unang Korinto, chapter 3, verse 16, ang ating pong, hello? Hello po? Andiyan pa po pa kayo? Ayan. Ang sabi po ng unang Korinto, chapter 3, verse 16, ay tayo po ay templo ng Diyos. Tayo po ay templo ng Diyos. At parurusahan po ng Diyos ang magwasak ng kanyang templo. Kapag ka po pinapasukan natin ang ating katawan ng mga bagay na makasasama sa ating kalusugan, hindi po ayon sa kalooban ng Diyos yun. At ang sabi nga po ay concern ang Diyos sa ating kaluluwa upang ito'y maligtas. Nais ng Diyos na maligtas ang ating kaluluwa sa tak na kapamakan. Kung concern ang Diyos sa ating kaluluwa upang maligtas, hindi po ba concern din ang Diyos sa ating katawan? Sapagkat paano pa po niya magagamit ang katawang ito kung ito'y paralisado na, kung ito'y may tama na, iika-ika na lang. Ang sabi po doon sa unang Korinto pa rin, chapter 6, verse 19, verse 20, ay ang ating pong katawan na ito na tinatawag, kung talagang nanalig po tayo kay Jesus, tinanggap natin sa ating buhay, hindi na po natin pag-aari ito. Ito po ay binili na ng Diyos sa napakalaking halaga. Doon po sa, yung dugo na dumali sa krus ng Kalbaryo. Binili po ng Diyos yan. At ang sabi pa po sa verse 20, gamitin ninyo ang katawang ito upang maluwalhati, maparangalan ang Diyos. Baka natin mapapangaralan ang ating Diyos kung hindi natin
naiingatan, napapahalaga ng ating kalusugan, ano? Ayan. Okay. Praise God. So, mainam po na bago po dumating dun sa punto na magkasakit, iniiwas na natin yung ating sarili dun sa katiyakan na mangyayari. Kung sa atay. Iniihaw, yung ihaw na marami, masapit ihaw na yun eh. Ha? Paano? Bagkos, ang gagawin po natin ay kumain po tayo ng gulay at saka ng isda. No? Sa halip po na karne. Pero kung hindi natin kayang kumain, hindi natin matiis, pwede po tayong kumain ng karne ng once a week. Hindi pa rin kaya twice a week. 3 beses sa linggo. Ano po? Pero yung karne na lang. Wala na po yung baba. Pero more on isda at gulay po tayo. Sa halip natin sa mga bagay, mga pagkain, makasasama sa kalusugan natin. Ganon din po, isama rin po natin sa ating lifestyle, yung ating nakakagawian. Dati kasi, kung kumain tayo ng karne, laklak dito, no? Ano po, no? At ngayon po, sama rin po natin yung pagkain ng prutas. Ito po yung makatutulong din sa ating kalusugan. Bukod po sa gulay at isda. And then, sama din po natin siyempre yung ehersisyo. Ehersisyo. Once a week, twice a week, 3 beses. Hanggang sa ito yung maging araw-araw. Hindi po ba pagka tayo nakakakita ng mga may nagja-jogging, may nag-exercise, ano? Karamihan po dyan, mga may edad na. Mga nasabihan na po yun ng doktor na mahalaga ang ehersisyo sa katawan ng isang tao. Ano po? At, siyempre po, tagdagan din natin ito, sa halip na tayo may hilig sa mga maalat, matatamis, mag-more on water tayo. Water therapy. Ito po yung tinatawag na, 8 baso hanggang 10 o hanggang 12 kung kaya pa, na inumin sa loob ng isang araw. Ang problema po sa mga kababayan, ayaw po nila nung dumi ng dumi, no? Pero kasi kapag ka po mahal mo ang iyong katawan, ang iyong kalusugan, ayaw mo itong mapabayaan, no? Handa kang gawin. Magsakripisyo. Iyon. Tapos, isa pa po, no? Kung tayo po ay nadijingle na, huwag natin itong pigilin. Sapat rin po yun. Ganun din po yung pagdumi. Yung inaantok, ayaw pa matulog. Nasakon po kayo ng... Kung kayo lang po yung nagugutom na, ay kumain na kasi ito naman, sako naman ito. Ano yun? Ulcer. Ulcer, yung nagugutom na ayaw pang kumain. Ayan. Mainam din po na i-advance natin ito. Kahit na hindi pa nagugutom, kumain ng tamang oras. Kahit hindi pa natidingle, dininggle na, dumi na. Tapos yung tulog natin, huwag natin kababayaan. Kapag napuhet sa gabi, bawiin natin. At may ganda rin po pala yung may tulog sa tanghali, ano? Ayan. Hindi, ano po sa palagay ninyo? Kapag ito po, naiwasan natin yung kasama na pagkain sa ating kalusugan at nag-isda, gulay, prutas, coating karne, may exercise, may 8 baso hanggang 10 basong tubig, hindi po ba iigi ang ating kalusugan? Gaganda po yun, hahaba. Sabi nga nung... Sabi nga po nung mga ninuno natin, ano? Kung gusto mong ingatan ka ng Diyos, ingatan mo yung sarili. Paano naman may ingatan tayo ng Diyos kung mismo tayo nagpapabaya sa ating kalusugan? Ayan. Ngayon po, nausisa na po natin, kayo po tayo isang ayon doon na iigi po, bubuti ang ating kalusugan kapag ka po naiwasan natin yung makasasamang pagkain sa ating kalusugan, no? Yung exercise, more on water, gulay, isda, prutas, coating karne. Hindi, isang ayon po ba kayo doon? Na ito yung makabubuti? Ayan. Palagpakan po natin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Ngayon po, dumako po tayo sa salita po ng Diyos, ano? Sa Mateo chapter 10, verse 39.
Ang sabi po dito sa Mateo chapter 10, verse 39, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, sabi ni Jesus, ay magkakamit nito. Narinig po ba natin yung talata? Ang sabi po, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Biruin niyo po, matapos nating usisain, pag-aralan, yung mga makabubuti sa ating kalusugan, yung pagpapahalaga sa kalusugan natin, sa paraw po nawawala nito, ano? Paano po nangyari yun? Ayun po ang ating tatalakayin sa biyaya po ng Diyos. Ang ibig sabihin po lamang nito, yung kasunod na talata, yung B ng 10:39, ay ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ang siyang magkakamit ito. Ito po ang ibig sabihin niyan ay maging balanse po tayo. Kasi po ang alam ng marami na nabubuhay ngayon, ang sangkap ng kanyang pagkatao ay katawan lang. Na kung saan ang katawan na ito ay pinahahalagahan natin, iniingatan natin. Ayaw natin itong magkasakit, tumanda, at mag-goodbye Philippines ng maaga. Ano? Di po ba? Ang sabi po tuloy po natin, sabi po sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 23, sabi po ni San Pablo, naway panatilihin ng Diyos na walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Tatlo po yung sangkap nito ng ating pagkatao, ng ating katauhan. Hindi lang po yung katawan. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Malinaw po ba yun? Yung tatlong sangkap ng ating katauhan. Yung katawan ay malimit natin itong pinahalagahan, iniingatan. Hindi magkasakit, hindi tumanda, hindi mamatay. Mag-goodbye Philippines. Ngayon, yung sabi ng Mateo chapter 4, ito na po yung maging dapat balanse, no? Ang ating pang-araw-araw na buhay. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita ng Diyos, sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ano po ba yung tinapay? Hindi po ba kung tayo nagugutom, ang tinapay nito ay maiibsan ang ating gutom? Hindi po ba yung tinapay, ano? Ibig sabihin po nito, hindi lang po yung hindi lang tayo nabubuhay dapat sa tinapay, sa pagkain, no? Mabuhay din po, magkaroon din ng pagkain yung ating espiritu. Dapat po yung ating espiritu, kumakain din to ng, ano po? Salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Kailangan po balanse. Hindi lang po yung katawan ang kumakain. Dapat din po ang salita ng Diyos. Imagine po natin, kapag ang ating katawan ay hindi natin nasustinahan ng mga minerals, vitamins, o yung isang beses, baka kaunti lang ang kinakain sa loob ng isang araw, ano po mangyayari dito? Magiging payatot na malnourished. Ganon din po ang espiritu natin. Ano po? Ay magiging malnourished din po ito. Pero kung ito po yung napapakain natin ng salita ng Diyos, magiging balanse. Ang tanong po, paano po ba nakakakain ang ating espiritu ng salita ng Diyos? Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia at ng pakikinig ng salita ng Diyos. Katulad po ngayon sa pagtitipon natin ito. Praise God! Hallelujah! Purihin ka o Diyos! Purihin ka, Jesus! Glory to God! Glory to Christ Jesus! Asa na po tayo? Paano kumain ang ating espiritu ng salita ng Diyos? Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia, at sabi pala nun dyan, chapter 1, verse 8, ano? Ay, Joshua pala, no? Sige po, hindi ko na pagbabasahin. Baka po tayo lumayo. Ano yung huli ko sinabi? Paano kumain ang ating espiritu ng salita ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pakikinig ng salita ng Diyos sa mga ganitong pagtitipon. Kung tayo po ay nakikinig, pero binabaliwala natin
yung mensahe, yung aral na ating po napapakinggan. At tulad po sabi ni Brother Dennis sa nakaraang biyernes, pararaan nila sa kanan, palalabas niya sa kaliwa, o kaya naman, nilalabanan natin, kinukontra natin yung salita ng Diyos. Sa palagay po ba natin, nakakakain ang ating espiritu ng salita ng Diyos? Hindi po. Pero kung ang ating pong pakikinig ay ating pong pag-iigihin, pagbubutihin, nanamnamin, tatanggapin, hindi na po kailangan timbangin. Salamat po sa Diyos dahil po kami po ay ginagamit ng Panginoon upang ang mabuting balita ay maihatid po sa lugar po na ito. Amen. Ayun po ano. At ano po yung huli ko sinabi? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Ano yung huli ko sinabi sa Pagdali? Yung pakikinig, ano? Yung pakikinig. Pakikinig. Kapag iti ating inunawa, hindi natin kailangan timbangin. Iti ating inunawa, tinanggap, sinapuso, at isinabuhay. Sinunod, ano? Ang sabi nga po lumalakas ang pananampalataya natin kapag tayo nakikinig. Kapag ito po ay naisabuhay natin, nasunod natin yung kalooban ng Diyos. At sa pakikinig po natin, naroon kasi yung pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Ano? Na dapat po talagang malaman natin na tayo nga, katulad po nung naibahagi ko nung nakaraan, pagpunta po natin dito, na dapat nating malaman na tayo makasalanan sa harapan ng Diyos at hindi natin tayo iligtas ang ating sarili. At kailangan natin ng tagapagligtas si Jesus. Amen. At kailangan natin pagsisihan at talikdan ang ating kasalanan. At yun nga po, yung pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos ay isang malaking bagay para po ang salita ng Diyos ay malayang nakapapasok sa ating mga puso, sa ating kalooban. Dahil kapag ito po ay sinamahan natin ng kataasan ng kalooban, mahihirapan po. Ang sabi po ng Pilipos chapter 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay po sa atin ng pagnanasa na masunod ang kanyang kalooban. Magmithi po tayo habang tayo pinakikinig na masunod ang kalooban po ng Diyos. Kapag ito po ating inunawa at tinanggap at handun yung puso na sundin ang kanyang kalooban, yung bang isang buhay nga po, yung ating napapakinggan, ay nakakakain po tayo ng salita ng Diyos. Doon po kasi sa John chapter 8, verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Paano po nangyari yun na nakalaya siya sa pamagitan ng katotohanan? Si Jesus po, sabi po niya sa John 14, verse 6, siya ang katotohanan. Siya ang daan, siya ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan niya. At sinabi rin ng John chapter 1, verse 1, na ang salita at si Kristo ay iisa. So kung tinatanggap natin ang salita ng Diyos sa ating puso, tayo po'y makakalaya. Makakalaya. At mainam po kasi yung meron tayong Diyos na tinatawagan. Meron tayong Diyos na nakilala. Naalala ko yung hindi ko makalimutan yung sinabi po ni Brother Dennis yung nakaraang linggo, no? Kung kayo naniniwalang may Diyos, pero hindi ka nagtitiwala, talo. At sabi pa niya, yung naniniwala kang may Diyos, at talagang may Diyos naman, pero hindi ka nagtiwala, talo pa rin. Ano pa ibig sabihin nito? Magkaroon tayo ng Diyos. Magkaroon tayo ng Kristo sa ating puso. Na siyang ating pinaghahari sa ating buhay. Na siya yung nagkukontrol, nasusunod, hindi po ang ating sarili. Amen po. Ayan. Magiging balanse po yun. Kasi po, ang buhay po ng tao, kapag hindi pa po nakakakilala sa Diyos, hindi pa nakakakilala kay Kristo, ang turing po ng Diyos sa mga taong ganito po ay patay, kahit po siya ay buhay. Bakit po? Kasi sabi ng unang Pedro, chapter 4, verse 6, ipinahayag din ang mabuting balita sa mga patay, upang sila ay, patay po, tinutukoy po na yun ay buhay po yun, basahin po natin. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, kung tutusin po ang Diyos, siya po yung makapangyarihan, yun po yung sabi ni Brother Dennis na nakaraan,
Kung tutusin po, hindi na po na tayo kailangan. Dahil sa po yung mga pangyarihan. Pero dahil po sa, sa katigasan din ng ulo ng tao, minsan hinayaan na niya sa pagkagumong sa kasalanan, Pero hindi rin po niya matiis dahil po sa laki ng kanyang pag-ibig, dahil po sa laki ng kanyang habag sa atin. Sabi po dito, ipinangaral din ang mabuting balita sa mga patay upang mabuhay pa rin sila sa piling ng Diyos. Bagamat inabot na sila ng kamatayang itinakda sa lahat ng tao. Praise God. Single lang ata, kakasa naman Ibo, ang talampang po natin ng Diyos na buhay. Hallelujah, glory to God. Hindi po natin balikan, yung talatang sinabi ni San Pedro, 1 Peter chapter 4, verse 6. Ipinangaral din, kung tutusin ang Diyos ay hindi siya mawawala, kung hindi tayo manampalataya, hindi tayo magtiwala, hindi siya mawawala dahil siya ay Diyos na. Tayo po ang talo. Pero dahil po sa laki ng kanyang habag, yung pag-ibig po ng Diyos ay ipinadarama po sa atin. Kami po ay nakarating dito ng buong katapatan na paglilingkod sa Panginoon na upang maipahayag ang katotohanan, ang salita ng Diyos sa inyo pong kalagitnaan. Yun po ang sabi, ipinangaral din ang mabuting balita sa mga patay. Kahit ito'y buhay, ang turing ng Diyos ay patay. Bakit po? Kasi po, ang tao na hindi pa kumikilala sa Diyos, ang umiikot po ang buhay niya doon sa kakain, matutulog, magsasaya, magtatrabaho, mag-aasawa, gagawa ng anak. Doon lang po umiikot. Kahit po ingatan natin ang ating buhay, ang ating kalusugan, ito rin po yung magiging useless sa harapan ng Diyos. Wala rin po ito magiging saysay. Kaya ang sabi ay, ang naghihinat ng kanyang buhay, ang siyang mawawala nito. Subalit ang nawawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, sabi ni Jesus, ang siyang magkakamit nito. Katulad po niyan, pinagpala po kayo ng Panginoon dahil hindi niyo naman po dating ginagawa ito. Ngayon po kayo ay nakikinig ngayon ng salita ng Diyos. Dati ay hindi ata kayo nananalangin, pero kailangan po talaga nating manalangin sa ating Diyos. Ayan. Salamat po sa Diyos. At kapag po ang ating pag-iingat ng ating kalusugan ay sinamahan po natin ng salita ng Diyos ang pagpapakain sa ating espiritu, pagsasabuhay at pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito po'y magiging balanse, Magiging balanse po ito. Praise God. Amen po. Amen. Meron po bang malabo? Wala. Malinaw na malinaw. Meron po bang hindi kayo naunawaan? Naunawaan. Na kahit ano pong pag-iingat natin sa ating kalusugan, bakit wala po tayong Kristo sa ating puso, Hindi ka nakikipagpuan sa Panginoon. wala tayong salita ng Diyos na sinusunod sa ating buhay, useless din po ito. Pero kung tayo'y nawawala ng buhay dahil kay Kristo, katulad ko na nananalangin tayo, nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng Biblia, dati hindi natin ginagawa, siya pong magkakaroon ng buhay. At ang buhay na ibinibigay po ng Diyos ay hindi lang po buhay na ganap at pasya. Hindi lang po yung mahabang buhay na nais natin. Basta tayo po'y sumunod sa kalooban ng Diyos, kasama po dyan ang buhay na walang hanggan. Amen. At ang huling talata po ibibigay ko po sa inyo ay sinasad po sa Deuteronomy. Deuteronomy chapter 30, verse 19. Ang sabi po ng Diyos, ang Diyos po ang sasalita, saksi ko ang langit at ang lupa, na ngayon inilalahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Inilalahad po niya. Siya na rin po ang nagsabi kung ano yung pipiliin natin. Kaya piliin ninyo ang buhay. Kaya para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Nakuha po ba natin nga? Piliin ninyo ang buhay.
Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Piliin natin ang buhay at yung kasaganaan. Ano po ba ang meron kapag pinili natin ang buhay? Ito po yung sinasabi sa chapter 28, ano? Ano nga yung Brother Dennis? Yung pagsunod. Pagsunod, ano? Pagsunod. Kapag kasi sinuway natin ang kalooban ng Diyos, sa halip na pagpapala, sa halip na tumagal ang ating buhay, wala tayong makakamtang Yaya. pag-iingat, pagpapala, biyaya sa ating Diyos. Kung hindi po, kapahamakan. Pero kapag pinili nating sundin ang kalooban ng Diyos, ang mga utos ng ating Panginoong Hesus, nasa sa ilalim po tayo ng kanyang malaki na pakpak, alam niyo yung agila, kontrolado tayo at may pagpapala. Kahit po gutom na, masaya pa rin. Kahit nagkakagulo na, alam mo meron kang Diyos sa puso mo, kaya pa ka. Wala akong pera. Kahit wala kang pera, masaya. Meron kang kakontentuhan sa buhay. Totoo yun. Yun po, ano? Pagsunod. Amen po. Palampakan po natin ang Diyos na buhay. Meron po bang malabo? Meron po ba kayong hindi naintindihan? Wala. Malinaw. Magsabi po kayo dahil ang sabi po ang kaalaman nagsisimula sa pagtatanong. Ano po ba yung naintindihan niyo, tatay? Iabot eh. Kailangan manatili sa puso mo salita ng Diyos para Ayun. umabot sa masaganang pamumuhay. Kapag ka po naingatan natin yung ating kalusugan, yung mga sinabi ko po sa inyo kanina, tapos meron pa tayong Diyos na tinatawagan, dinadalanginan, nilalapitan, at sinasamba, tais pa natin yung nanalo ng loto. Dahil po talagang walang hanggan ang kasiyahang ating madarama. Kahit nga sabi ko nga, wala kang pera, masaya ka. Kahit gutom ka, masaya ka pa rin. Lalo na sa puso mong Nagkakagulo na yung paligid mo, payapa ka pa rin. Yun po ang pagkakaiba. Nang walang Diyos, walang Kristo sa kanyang puso. May takot pag walang Kristo sa puso. Yun po. Brother Dennis, pakidagdagan na lang po. Doon po nagtatapos yung aking mensahe. At dalangin ko na mauunawaan pa po ninyo ito sa pagsalita po ni Brother Dennis. Meron pa ba kayong tanong? Sagot ka lang. Maganda po yung mensahe, no? Kanina po, binanggit niya yung mga bagay na dapat gawin para maingatan yung katawan. Ano po ba yung mga bagay na dapat gawin, ano? O yung mga dapat gawin para hindi maingatan yung katawan. Pero sabi po ng isang talata, no? Yung nagmamahal na kanyang buhay ay mawawala nito. Pero yung nag-aalay na kanyang buhay, alang-alang sa mabuting balita, ay siyang magkakamit nito, no? Gano'n po ba natin kamahal yung ating sarili? Mas mahal pa po ba natin sa salita ng Diyos? Ayaw po natin, mas pinahalagahan natin yung sarili natin kaysa ipahayag si Jesus, ipahayag yung kabutihan ng Diyos? Ay, ayaw ko magpunta dyan kasi iitim ako Kahit hindi ako mag-share ng salita ng Diyos. Gano'n po ba natin kamahal? Ay, meron kaming harap-harap ngayon sa kanan yung salita ng Diyos. So, ganyan natin. Meron kaming solo-solo rin Ika-konti lang, mga ganon. Nanay ko rin, naantok daw. Saka na yan, saka na yung salita ng Diyos. At napakasarap ba ng mga magkipis-kipis din mga tipong ganon, ano? Mahalaga. Gano'n po pa kahalaga yung ating buhay para ipagpalit po natin sa buhay na walang hanggan at binibigyan ng Diyos. Mahal niyo po ba inyong buhay? Siyempre naman po, mahal, ano? Pero kung higit mong mahal ang iyong buhay, kung ikukumpara natin sa salita ng Diyos, mawawalan ka. Mas pinahalagaan mo yung buhay kaysa salita ng Diyos,
mawawalan ka. Pero hindi naman po natin sinasabing huwag mong ingatan ng iyong sarili, ano? Yan po yung unang topic kanina, ano? Kung gusto mo magkasakit sa bato, uminom ka na uminom ng alak. Maalat. Kung gusto mong magkasakit sa baga, manigarilyo ka ng manigarilyo. Oo. Kung gusto mong magkaroon pa ng ibang sakit, Gawin mo. lahat ng, alam mong, Sarap. pagmumula nun gawin mo ng gawin. Pero hindi po yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos, tayo po ay merong mabuting kalusugan. Amen. Sabi po doon sa 3 John ba yun? Chapter 1, verse 2. Yun po ang isa sa dalangin ni John, na tayo po ay nasa mabuting kalusugan. Kayo po ba, gusto niyo mabuti ang kalusugan? Ako po dati hindi naniniwala na pagka tumatanda, nababawasan yung lakas nagkakaedad. Hindi, wala po dati sa isip ko yan. Pero totoo po pala. Bata yung isang semento. Yung semento. Pag binuhat ko dati yan wala lang, dire-diretso lang na ganun. Parang magala-magaan. At ngayon hindi ko mabuhat ng dire-diretso. Nababawasan talaga yung lakas, Kahit 40 kilos lang, kagdaan dati niya, kabigat na.